Welcome sa Tatalino TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano linisin itong dual inverter ng LG brand. Ito kung mapapansin nyo sobrang dumi na. Hindi na kulay white yung side niya. At saka dito sa may kuryente namin, tumaas na yung bill. Mapapansin nyo dun sa mga guhit niya sobrang taas na. Pero yung pinakahuli, yun yung pagkatapos ng nalinisan bumaba naman na siya ulit. Tsaka yung lamig niya hindi na ganong malamig din. Ito yung mga tatanggalin natin. Yung dun sa may tawag dito, paslak-paslak na to. Yan yung sensor niya. Tsaka yung dun sa may yung kulay green, yun naman yung ground. Tapos dito pala, baka magtaka kayo. Nakalimutan kong sabihin kanina, ganito lang yan kung paano tanggalin. Press nyo lang dyan, yung sa may harap niya. Yan. Tapos simulan na natin baklasin. Lahat ng hindi pwedeng mababasa dito mga katata, yun yung mga tatanggalin natin. Yung pinaka-importante dito yung pinaka-motherboard niya. Yung inverter. Ayan. Yan ang hindi dapat mabasa dyan. Kaya kailangan tanggalin din natin yan. Tapos, meron siyang nakakawit na wire dyan sa may gilid. Tsaka may tornilyo pa yan na kailangan natin tanggalin. Ayan, dun sa may kunya. Isang tornilyo lang yan mga katatak. Yung nakasabit dyan. Para mahahatak natin siyang papalabas. Tapos, meron pa siyang wire yan dun sa ilalim. Yung dun sa may reactor niya. Hindi ko alam dito sa inverter na ito, bakit dito nilagay yung reactor niya. Kasi pag nabasa ito, wala, masisira na to. At saka, ang kwan pala dito, sobrang hirap tanggalin yung tornilyo niya sa may reactor niya. Hindi basta-basta yung pagtanggal ko dyan. Parang madali lang sa video pero ang totoo niyan, yung reactor na yan, ang hirap tanggalin ng 4 na tornilyo na yan. Tsaka yung 2 kanina dun sa may puti. Tapos pagkatapos nating matanggal, ayan, mapapansin nyo sobrang dumi sa ilalim. Naglumot na. Itong inverter namin na ito, ilang months pa lang namin ginamit to, siguro nasa 6 months pa lang to. Pero ngayon pa lang siya nalinisan. Ayan, tapos open natin dito sa may pinaka-inverter board niya. Kasi nandyan yung connection ng reactor niya sa ilalim. Yung kaninang tinanggal natin na parang transformer. Ayan, tuntunin lang natin yung wire niya. Diyan siya nakalagay. Tapos tuntunin mo lang kung saan siya papunta. Yan. Tapos, yan siya. Bunutin mo lang, press mo lang sa gilid yan. Yan. Tapos, tanggalin na rin natin yung doon sa may LED. Yan naman yung pan ng ng motor niya. Okay. Yan. Tapos, sukutin na natin yung reactor. O, dahan-dahan lang. Para hindi masira. Tapos, itabi na natin. Yun. Tapos, pagkatapos natin may tabi yung reactor, doon naman sa may compressor niya, merong 3 wire yun na tatanggalin din natin. Step by step to, mga katata. Para hindi kayo magkamali. Dito muna tatanggalin muna natin yung takip niya. Sa stel lang yan na tornilyo. Kung wala namang tayong combination wrench, kahit yung plies lang. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang red, blue, tsaka yellow. Bago nyo pala tanggalin yan mga katata, make sure na picturean nyo muna sa cellphone nyo. Para pagka sinuli nyo, yun, hindi kayo magkakamali. Tapos, pagkatapos nyo matanggal yung 3 wire niya sa may compressor, meron yang 3 sensor din. Sa harap, sa may condenser, yan.
Tapos doon sa may compressor yan, meron ding sensor yan. At saka sa likuran. Hugutin nyo lang pababa. Kung kuaningat-ingat lang kasi baka mapatid yung wire. Kung hindi kayang hugutin ng pababa, kahit sundulin nyo lang ng flat sky ng Phillips screw. Pwede na yon. Yun. Tapos itabi na natin yung inverter tsaka yun dun sa may monitor niya. Yan yung mga sensor na ingatan lang natin yan kasi medyo maselan yan. Tapos yan, tanggalin na natin yung mga tornilyo dun sa may likuran. 6 lang naman yan. 4 sa gilid, tapos 2 sa likod. Ang purpose natin ng pagtanggal dyan para malinisan natin na mabuti, pati sa likod. Yan. Hindi lang sa labas yung malilinisan natin, pati yung sa loob niya. Para pag in-sprayan natin, linis na linis talaga. Dito naman sa may harapan niya, mga katata, tinanggal ko na yung tornilyo kanina, sa taas lang yan. Makikita nyo rin pag binuksan nyo na yung dual inverter nyo. Meron din siyang tornilyo sa gilid, tatanggalin din natin yon. 4 din yun, kabilaan. Yan yung tinuturo ko. Yan, sa ilalim. Tapos pag natanggal nyo na yan, hilain nyo lang pataas. Ganun lang kasimple. Wala nang maraming ehos pa. Iyon. Tapos dito sa may likuran niya, mga katata, para yusog natin ng konti pa yan, para hanggang sa ilalim, hawakan natin ng dahan-dahan yung LC. I-move lang natin ng pakonti-konti para mausog pa siya para pag kinispirayan natin walang nakasagabal. As in, total linis talaga siya. Yan, tulad ng ginagawa ko, mga katata. Yun. Yan maluwag na pagka inispirayan mo. Tapos dito naman sa mga katata, pag-pressure washer natin, hindi ko na masyadong ipapakita sa video kasi marami naman nang nagbablog na kung paano mag-pressure washer. Basta, ikuan nyo lang na ganito siya kalinis ang lilitaw. Ayun, nalinisan siya ng mabuti. So, sa condenser at saka sa likod niya. Tapos, hindi ko na rin pinakita kung paano isoli, mga katata, kasi alam mo naman natin kanina kung paano natin tinanggal ng paisa-isa. Ganun lang, kung paano natin tinanggal, ganun dating isosoli. Tapos dito, ayan, bumalik na yung lamig niya. Dati kasi, pag sinet ko siya ng 23 degrees, hindi niya nakukuha hanggang 26 lang. Pero ngayon, yung indoor, kung mapapansin nyo dyan sa may camera, kuha niya. Kung 23 yung sinet ko, 23 siya. Thank you, mga katata.